Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mga mananampalataya, magtiis at magsumikap ng may pagpapasensya. At alahanin ninyo ang Allah nang kayo ay maging matagumpay. Nais kong ipamahagi ang paksa sa khutbah na ito mula sa perspective o lente ng isang social studies teacher. Ang araling panlipunan ay isa sa mga mahalagang asignatura o subject. Sapagkat natututunan natin ang mga magagandang nangyari sa nakaraan at ating itong tutularan. Samantalang ang mga masasamang nangyari sa nakaraan ay ating iiwasan upang hindi nang ulit maulit sa hinaharap. Ang isa pang kagandahan ng AP ay hindi lang tayo nag-aaral para sa ating sarili. Bagkus, nag-aaral tayo para magkaroon ng pagmamalasakit sa ating kapwa at sa pag-unlad ng ating lipunan. Sa history, meron tinatawag na Golden Age of Islam. Nangyari ito sa Baghdad mga 1,000 years ago na. Nag-umpisa ang Golden Age of Islam sa Baghdad nang maimbento ang paper mill or factory ng papel. Bagamat meron ng papel sa China, ginagamit bilang pera, meron ding papel sa Egypt na tinawag na papyrus. Kahit meron ng mga papel noon, ay matagal naman itong gawin. Inaabot ng 1 o 2 linggo. Subalit nung magawa yung factory ng papel sa Baghdad, inaabot lang ng ilang araw para magkaroon ng papel. Dahil marami na yung papel, nakagawa ng maraming kopya ng Quran. Natipon ang katuruan ng mga ulama at ang mga katuruan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa kanyang mga sunnah na naisalaysay ng mga sahaba. Natipon din ang mga katuruan na magandang pag-uugali at malalim na pag-iisip na natutunan natin sa philosophy ng mga ancient Greeks. Na i-record din ng mga batas na ginawa ng mga Romans. Galing dun yung Republic, kaya yung tawag sa Philippines, Republic of the Philippines ay galing pa ito sa mga Romano. Dahil dun sa maraming nagawang libro, nakapagpatayo ng isang malaking library. Tinawag itong Baitul Hikmah or House of Wisdom. Nang magawa itong malaking library na to, nainganyo o na-encourage ang mga dalubhasa, scholars, experts sa iba-ibang kaalaman na nanggaling pa sila sa ibang bansa at naglakbay sila, nagtungo sila sa Baitul Hikmah upang lalo nilang pagyamanin ang kaalaman. Nagkaroon ng interaksyon o salita ng kaalaman sa Baitul Hikmah na naging dahilan upang lalong naging progresibo ang kaalaman ng mga tao. Ito ang naging dahilan upang magkaroon ng iba-ibang klaseng imbensyon yung mga Muslim noong unang panahon. Hindi lang sila magaling sa Islam, kundi magaling din sila sa academics tulad ng math and science. Sa math, sino yung tinaguriang father of algebra? Tama, si Al-Khwarizmi. Sino ang nakapagpagawa ng kauna-unahang university or college? Tama, si Fatima Al-Fikri. Kaya nga tinawag tong Golden Age kasi galing sa salitang gold. Gold, ibig sabihin, mataas ang halaga, mamahalin. Hindi yan yung tipong basta-basta mo na lang mabibili sa palengke. Kahit pumunta ka sa pure gold, meron ba dong gold? Naabot ng mga Muslim ang taas-taasang level ng success or glory. Kasi hindi lang sila magaling sa iman, sa pananampalatayang Islam, kundi magaling din sila sa academics. Dito sa Asia Academic, we're very fortunate that we're both studying Islam and academics at the same time. This is going to be our key, our pathway, so we could restore the glory of our past. We could relive the life we had by being great. Let's make a generation or ummah wherein Muslims are being respected because they're intelligent and they're very competitive in terms of academics.
So let's not take this opportunity that we are being educated here in this school for granted. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gumising tayo. Gumising tayo sa katotohanan. Umiwas tayo sa paggawa ng mga kasalanan. Hindi nagchichismisan, hindi nagliligawan, hindi pinapaira lang kasinungalingan, hindi pinapaira lang katamaran. Kaya maging bukas ang ating isip at maging handa sa pagdating ng Yaumul Qiyamah, ang araw kung saan tayong lahat ay mamamatay at muling bubuhayin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang husgahan ang ating mga nagawang masama at mga nagawang mabuti, mga nagawang tama at mga nagawang mali. Kaya huwag tayong masanay sa komportabling buhay dahil ito nagiging dahilan upang mawala tayo sa focus. Kailangan nating pagtuunan ng pansin ang maging mahusay dito sa dunya at sa akhirah. Kaya dapat lagi tayong gumawa ng ibada. Magkaroon tayo ng malinis na niya, hindi nagpapasikat or riya. Hilingin natin sa Allah ang kanyang rahma or awa upang igantimpala niya sa atin ang napakagandang buhay sa Jannah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hinihiling po namin Allah na maging masaya sa kung ano pong inihatol ninyo sa amin. Patnubayan po ninyo kami sa pinakamahusay na gawa at pinakamagandang asal. Gawin po ninyo kami na mabubuting mananampalataya na laging nagsusumikap at laging nagsasala. Bigyan po ninyo ng kagalingan ng mga taong may sakit. Bigyan po ninyo ng hustisya ang mga taong inaapi tulad po ng nasa Palestine. Iligtas po ninyo kami mula sa masasamang gawa. Protektahan po ninyo kami sa pagpapakitang tao at pagyayabang sa kapwa. Protektahan po ninyo kami sa mga fitna. Protektahan po ninyo kami sa mga fitna tulad ng paglapit sa zina at pagchichismis ng iba. Allah, palakasin po ninyo ang aming pananampalataya. Gawin po ninyo kami na laging nakakaalala. Tanggapin po ninyo ang aming mga pagsamba. Tanggapin po ninyo ang aming mga pagsisisi. Kami po ay humihingi ng tauba. Hinihiling po namin sa inyo ang inyo pong rahma at pahintulutan po ninyo kaming makapasok sa Jannah. Gabayan po ninyo ang aming mga pamilya. Bigyan po ninyo sila ng taufik at hidayah. At pahintulutan po ninyo kaming makapasok ng masaya at magkasama-sama sa Jannah. Bigyan niyo po kami ng magandang buhay dito sa dunya at sa akhirah. At protektahan po ninyo kami sa naraka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Aqimus salah, innas salata tanha anil fakhsha wal munkar wala dzikrullaha ya'lamu ma tasma'un.